At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang May Wagang Bahay. Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Habang pinapalabas ni Lauro ang mga magsasaka sa bahay na yun, ay biglang lumindol at ilang saglit ay huminto rin. Nababahala si Lola Usana dahil baka pakialaman na ni Lauro ang maliit na bodega na yun. Minsan, habang nag-uusap ang mag-asawang Lauro at Tricia, ay biglang kumakalabog sa loob ng bodega na yun. Sinabi nilang nakikisaya sila dahil sa kanilang tagumpay na maangkin ang lumang bahay. Hindi tinigilan ni Leoncio na basahin ang aklat hanggang sa matapos niya at napag-aralan niya kung paano ang gagawin para mapalayas ang mga masasamang espiritu at mapanatili ang mga mabubuti. Habang nag-uusap silang mag-asawa, ay narinig nilang napasigaw si Doña Ignacia, ang ina ni Evita. Alam mo, nagtaka nga ako kagabi dahil nakita kitang nagbabasa. Pero nangyayain na sana kitang matulog, wala ka na doon. Tinignan kita sa kwarto, wala ka rin. Nandun ako, Bita. Hindi mo lang ako nakita. Dahil sinubukan ko, nagbasa ko sa libro na yun kung paano magkaroon ng tagabulag. Pati mga masasamang espiritu, hindi kanila mararamdaman. Kaya, ito na yung panahon para gawin natin ang isang ritual at mapalis ang mga masasamang espiritu at maiiwan ang mga mabubuti. Hindi kaya mapanganib na gawin yan, Leoncio? Ayon sa nabasa ko, walang panganib daw kung susundin lahat ang nakasulat. O sige, mag-ingat ka ha. Salamat, Ibita. Sige, tapusin na natin itong pagkain natin para masamahan mo na sila daddy at mami sa simbahan. O sige. Ano yun? Mami! Mami, ano nangyari? Bakit? Anong nangyari kay mami? Ha? Hindi ko alam. Basta, nakita ko na lang na nakahiga dito. Mami! Ano nangyari sa'yo? Mami! Evita, si Tintin! Biglang nalilisik ang mga mata at itinulak ako dito sa hagdan. Mabuti na lang at nandito na ako sa pangalawang baita. Kundi, baka kung ano nang nangyari sa akin. Ano? Nasaan si Tintin, Mami? Nasaan siya? Hindi! Hindi! Tintin, anak! Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Leoncio, tingnan mo si Tintin! Tingnan mo! Ibita, napasukan ng masamang espiritu ang anak natin. Ano? Hindi! Hindi! Huwag kang mag-alala. Susubukan kong gamitin ang natutunan ko sa libro. Anak! At ihahanda ko mga kailangan para mapalis ang masamang espiritu na bumalot sa ating anak. Diyan ka lang, ha? Sige, mag-ingat ka, Leoncio! Anak! Lauro, hindi ako dalawin ng antok.
Ako rin, Tricia. Naparami yata tayo ng kain, ha? Siguro nga. Paano naman kasi? Napakasarap ng ulam natin. Ah, ha? Ano yun? Parang may tao sa labas ng kwarto natin. Oh, lintik. Palagay ko isa sa bodyguard natin yan. Pagka binubusohan tayo habang nagtagtalik tayo. Mapaparil ko yan. Sandali at lalabas ko. Ay, nako. Wag na, Lauro. Hayaan mo na. Bahala siya. Mambuso lang siya ng gusto niya. Ayaw na ayaw ko ang nabubusuhan. Ayaw mo? Dahil makikita nila ang itsura mo na hindi ma-drawing kapag nasa sukdulan ka na ng kaligayahan. Okay lang yun, Lauro. Hayaan mo silang mainggit sa ginagawa natin. Oh, lintik. Talagang iniinis ako, ha? Sandali lang. Titignan ko kung sino yan. Mga istorbo kayo. Alam nyo. Ha? Sino ka? Lumabas ka rito. Layas! Sino? Layas! Sino yan, Lauro? Ah, ay! Ayan, Leoncio. Nakatulog na si Tintin. Oo, Ibita. Magbuti pa. Puntan mo na si Mami. Ako lang bahala kay Tintin. Tiyakin kong hindi na babalik sa katawan niya ang masamang espiritu na yon. Ah, sige. Maiwan na kita rito, ha. Babantayan ko siya. At sa pamamagitan ng salamin na ito, makikita ko kung may espiritu na darating. Gumalaw ang salamin. At may naaaninag ako. Isang napakagandang babae. Sino ka? At bakit ka nandito? Ikaw ba ang pumasok sa katawan ng anak ko? Hindi ako ang gumamit sa katawan ng anak mo. Napakalambing ng boses. Kung ganon, hindi ito masamang espiritu. Ako si Mina. Anak ako ng dating nagmamay-ari ng lumang bahay. Ano? Ang ibig mong sabihin ikaw yung pangalawa na anak ni Don Alfonso at Doña Severa? Oo. At may kapatid akong babae rin. Isang pipi at bingi. Si Josefina, na napakasalbahe. At yun ang gumamit sa iyong anak. Ano? Leoncio, tulungan mo ako. Para lumaya na ako. Dahil matagal ng panahon na sinasaway ko ang aking kapatid na naghahasik ng kasamaan. Oo. Sige. Sabihin mo sa akin kung paano kita matutulungan. Sabihin mo. Oo. Makinig ka. At sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin para matapos na ang paghahasik ng aking kapatid ng kasamaan. Makinig ka, Leoncio. Sobrang ginagawa ng mga nakatira sa bodegang yan. Istorbo sila sa pagturog. Oo nga Sobra na sila. Naiinis na talaga ako. Kailangan maalis na ang budegang yan. Ang mga gamit natin, tinatanggi ng hangin. Ang lintik. Sobra talaga ang ginagawa mo sa amin. Sobra na. Tricia, tumilag ka. Babagsakin ka na aparador. Ilag!
Kabuntik ka ng mataganan, ha? Halika, lumabas muna tayo sa bahay na to. Bilisan mo. Oo, sige. Halika na, Lauro. Ay! Atin naman ako ng baso sa ulo. Trixia! Ano ka mo, Leonsia? Nakausap mo ang anak ni Don Alfonso? At doon niya si Vera na si Mina? Opo, Lolo, sana. Humingi po siya ng tulong. Kailangan na matulungan natin siya para mawala ng masamang espiritu na nakatira doon sa lumang bahay. Paano natin siya matutulungan? At paano ba siya nakausap? Nagbasa po ako ng libro tungkol sa mga iba't ibang klase ng espiritu na tumitira sa bahay o gusali. Ganun ba? Sige, sabihin mo kung paano natin siya matutulungan. Kailangan po natin ng mga magsasaka, Lola, para gawin ang ritual. May ritual pa na gagawan. Opo, Lola. Kailangan magawa natin yun sa lalong madaling panahon habang hindi pa nakapaghasik ng lagim o kasamaan ang kapatid ni Mina. Sino ba ang kapatid niyang sinasabi mo? Ayon sa kanya, isang babae rin. Pipi at bingiraw yun. Si Josefina. Nainggit daw noon sa kanya dahil napakaganda ni Mina. Daging siya yung pinupuri ng mga kaibigan ni Don Alfonso. Samantalang siya raw ay tinatago lang ng mga magulang nila at kinakahiya nila. Kaya yun, nagalit. Pinatay ang kanyang ama at ina at pinulungan siya ng hari ng kasamaan. Subalit, isang mabuting espiritu ang nagkulong sa kanila sa uligang yun. At ipinilid nila. At lahat na raw ng tumira sa bahay na yon ay may masamang nangyayari dahil sa kapatid niyang demonyita. Ganun ba? Opo, Lola. Kaya tulungan niyo akong kausapin ang mga magsasaka at isagawa natin ang ritual sa lalong madaling panahon. Sige, tutulungan kita para magwakas na ang pangangambala ng masamang espiritu. Ay, ganun man pala, anak na Manaya. Oo, mga kasama. Kaya, humihinga ko ng tulong sa inyo. Kaya mamayang gabi, simulan natin ang ritual. Kailangang magsuot kayo ng pulang damit. Pulang pantalon. Para hindi tayo maramdaman ng masamang espiritu nandoon. Ihanda rin ang mga pulang tela. At yun ang pambabalot natin sa mga masamang espiritu. Yan siya. Baka masaktan kami. Ng masamang espiritu na yan na sinasabi mo. Hindi. Basta sundin lamang natin ang sinabi ko. Walang magsasalita kapag nandun na tayo sa lumang bahay. Tanging senyas lang. Dahil kapag may nagsalita, magigising ka agad ang masamang espiritu. Pakinggan ninyong mabuti ang sinasabi ni Leoncio para hindi kayo mapahamak. Dangal kayo Dahil kung hindi natin gagawin ito, magpapatuloy sila sa paghahasik ng kasamaan. Sige, tutulong kami. Tutulong kami. Ngayon, kumuha ng mga dahon ng punong kahoy. Ihalo sa mga dayami.
Dahil pauusukan natin ang buong bahay. At sa pamamagitan ng ritual na gagawin, lalabas ang masamang espiritu. Masama man o mabuti. At habang pinapausukan natin ang buong bahay, ang iba naman sa inyo ay mag-abang sa likuran ng bahagi ng maliit na bodega. Dahil tiyak, doon sila dadaan para umalis. At ibalot ninyo sila kaagad sa pulang tela. Ang mga puting espiritu naman ay hayaan nyo na silang makalaya. Ang mga itim lang, ang kunin natin at ibabaw natin sila sa napakalalim na hukay. At tabunan ng lupa at doon na sila habang panahon. Ano? Nakahanda na ba kayo, mga kasama? Nakahanda na kayo! Kung ganoon, kung handa na kayo, simulan na ninyo ang pag-iipon ng dahon ng mga kahoy. At kumuha na rin kayo ng dayami. At ipulin ninyo. Ipulin nating lahat doon sa malapit sa lumang bahay. Sige na mga kasama! Lauro, nasaan ang mga bodyguard natin at ang mga katulong? Wala na sila. Nagsilayas na. Natakot sila sa mga nakikita nila. Mga walang silbi, mga duwag. Di bale, palitan natin sila kaagad. Oo. Lalakad ako ngayon para maghanap ng kapalit nila. Pero bago ako alis, susunugin muna natin ang maliit na bodega na yan. Asan yung gas na binili ko? Hayon, nasa tabi-tabi ng kalan. Kukunin ko at ibubuhos ko sa bodegang yan. At pagkatapos ay sisindihan ko kaagad para masunog ang lahat ng laman sa loob. Hindi kaya madamay ang bahay? Halos nakadikit eh. Hindi trick siya. Purong adobe ang dingding ng bahay kaya hindi kakalat ang apoy. Sandali lang at ibubuhos ko na ang gas. Matutupok ng apoy ang mga laman ng bodega na yan. Ngayon, ibubuhos ko ng gasolina. O ayan, ibuhos ko na. Sisindihan ko na. Sisindihan ko ng lighter. Bakit ayaw sumindi ang lighter? Bakit ayaw? Baka naman mabasa yung lighter mo. Patuyuin mo muna. Hindi naman basa to. Tuyong tuyo. Pero bakit ayaw sumindi? Tinatangay tayo na napakalakas na hangin. Mga kasama, malapit na tayo sa bahay. Yung sinabi ko sa inyo, wag na wag kayong magsasalitang papasok natin sa bakod. Puro senyas na lang yung gagawin natin. Kaya malapit na kami. Mga tao ng dayami. Susunukin. Tayo na! Tayo mo! Ayun na sila. Dito muna ako. Iintayin kong masunog nila ang dayami na may halong dahon ng kahoy. Ayun na sila. Nakahanda na. Iintayin lang nila ang sinyas ko para sunugin. Ayun. Sisinyasan ko na sila na. Ayun na. Sinusunog na nila. Ang mag-asawang Trixie at Laura, lumulutang sila sa hangin.
Magtagumpay kaya sila Leoncio sa plano nila? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Mahiwagang Bahay dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.